Hello guys and welcome back dito sa YouTube channel ko. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano natin i-render yung SketchUp file natin doon sa Lumion. So wala nang paligoy-ligoy and let's get started. Dito sa video nito ay pag-uusapan natin kung paano natin i-enhance yung materials at yung lighting effect natin. Pag-uusapan din natin kung paano natin a-applyan ng video yung materials natin kagaya ng nakikita ninyo. Bukod dyan, pag-uusapan din natin kung paano tayo gagawa ng mirror effect. Okay, ang una nating pag-uusapan ay kung paano natin i-enhance yung material properties natin dito sa Lumion. So para ma-enhance natin yung materials natin dito sa Lumion, ang gagawin lang natin is pupunta tayo doon sa build. And then, pupunta tayo dun sa materials. After natin i-click yung materials, piliin natin yung gusto nating i-enhance. So kung papansinin ninyo, itong materials na to ay initially hindi ganito ang itsura nito. Okay? So kung gusto nating ibalik yung original na itsura ng materials dyan sa surface na yan, ang gagawin lang natin is select natin siya. And then pag na-select na natin siya, i-click natin yung material library. So, dyan sa material library, pupunta tayo dun sa costume. Tapos dun sa costume, i-click natin tong imported material. So, ang mangyayari dito ay parang ibabalik lang niya yung original na itsura niya noong in-import natin siya mula sa SketchUp. So, testingin natin. So, mapapansin niyo yung materials ay nagbago. So, yung material na yan ay yan yung original na materials ko from SketchUp. Okay? So, dyan tayo mag-uumpisa. Halimbawa, yan yung ka-import lang ninyo na materials at gusto ninyong i-enhance at i-edit yan. So, ang gagawin lang ninyo is it's either mamili kayo ng bagong materials dito sa material library ng Lumion or pwede naman na i-maintain lang ninyo yung materials na yan at i-edit na lang ninyo saka i-enhance ninyo. So, unahin natin yung i-maintain natin yung materials. Kung gusto mong i-maintain yung materials, mag-i-stay ka dun sa costume and then dun sa standard. Pupunta ka dun sa standard. Pag click mo yung standard, lalabas yung iba't ibang setting at ang mangyayari dyan is automatically a-applyan ni Lumion ng glossiness saka reflectivity yung materials mo. Siyempre, hindi mo naman gugustuhin na ganyan kakintab yung materials na yan, so pwede mong ibaba yung value ng reflectivity and gloss. So under dito sa standard is may mga settings tayo, marami tayong settings na pwedeng baguhin dyan, pero kailangan muna nating intindihin kung paano siya nagpa-function. Okay, so ang unang-unang makikita natin dyan is yung offset. So yung offset na yan is pag binago natin yan, magbabago yung orientation niya along X, orientation niya along Y, orientation niya along Z. So nakikita natin walang nagbabago kapag binabago ko yung value ng X offset saka yung Y offset. So bakit kaya? So ang reason dyan kasi yung materials na naka-apply dyan is naka-fit doon sa area na nasasakupan niya, naka-fit siya. Kumbaga wala siyang pwedeng adjustment na walang adjustment na pwedeng mangyari sa kanya. So para magkaroon ng difference doon sa laki ng materials saka yung size ng surface na ina-apply ng materials, applyan natin konti ng scale. Okay? So pag in-applyan natin ng scale yan, pwede na nating i-move along X and along Y. Okay? So unfortunately, ayaw gumana ng Y. Siguro malamang yung X direction is along that direction. Nakikita nyo kung paano siya gumagalaw. And yung Y direction is, I think, the upward direction. And then yung Z direction is yung another direction perpendicular to X direction. Okay, so yun yung move position tools dito sa materials. Ibig sabihin, pwede pala natin i-orient yung position ng ating materials. So, saan natin gagamitin yung ganyang technique? So, halimbawa, itong edge na to is gusto mong ilagay dito sa corner na to. Ang gagawin mo lang is, i-move mo lang itong Z direction. So, usually, ang application nito is dun sa mga tiles. Okay? So, yung next natin is yung coloration. So yung coloration, pag tinangasan natin yung value niyan, ibig sabihin yung changes na gagawin natin dito is magkakaroon ng epekto dito sa materials natin. Kagaya samantalang kung nakababa yung coloration natin, wala tayong changes na pwedeng gawin dyan. So try nating lagyan ng coloration. So halimbawa, yung gusto kong color is medyo red siya. So i-click ko lang dun sa
kulay red, and then pwede kong adjust yung darkness. Okay, so habang mas malakas mas maraming value yung coloration mo, is mas matindi yung intensity ng color na na-apply dun sa materials niya. And of course yung glossiness, kung gaano siya kakintab, and then yung reflectivity, kung yun bang mga object na nakatapat sa kanya is magre-reflect sa kanyang surface. And then yung next natin dito is relief. So yung application nitong relief is usually gumagana ito kapag yung material na ginamit natin is yung nanggaling mismo sa Lumion. So ano yung relief na yan? So gagana yan kapag mayroon tayong normal map, Pag inactivate natin yung normal map. So ang nangyayari dito kapag kiniklik natin itong icon na to is nagbabago lang yung portion na nagiging concave, may part din na nagiging convex. At kapag i-click mo yan, halimbawa naka-convex siya, kapag pinindot mo yung concave, parang vice versa yung mangyayari. Yung dating naka-convex ay magiging concave, at yung dati namang naka-concave ay magiging convex. So yun yung ibig sabihin nito. At yung relief is kung gaano kalaki yung changes, kung gaano kalaki yung displacement ng pattern na naka-apply dun sa materials. So, siguro tingnan natin example itong materials na nanggaling sa Lumion. So dito natin titignan yung relief. Okay, kung papansin niyo, ito yung naka-apply na normal map. So pag pinindot ko yung normal map na yan, makikita ninyo ang nakalubog is yung line na yun. Pero pag binago ko yung click ko ulit ito, mapapansin ninyo ang nakaangat is yung line na yun. So nagpapalit lang ng itsura yung dalawa. Kung dati ito yung nakalubog, kapag pinindot ko yun naman yung lilitaw. And kapag pinindot mo yung relief, yan naman yung nagsasabi kung gaano kalaki yung intensity ng changes niya, kung gaano kalaki yung displacement ng ating normal map. Ayan. So papansin niyo kapag mas mataas yung value ko, mas mataas din yung displacement, and kapag mas mababa din yung displacement. Okay, so yan yung sa normal map. Unfortunately, itong materials na to is hindi natin ma-apply ng material ng normal map kasi nga nanggaling siya doon sa SketchUp. Okay, so yung next natin is yung orientation. So itong orientation is pwede nating baguhin yung rotation or yung orientation ng ating materials. Diba, hindi ganyan yung gusto nating orientation, so pwede nating laruin yung heading, yung pitch. So bahala na kayong i-discover kung anong magiging pinakamagandang function nito, depende sa pangangailangan ninyo. Ang importante, alam nyo na pwede pala nating baguhin yung orientation ng ating materials. So next natin is yun sa transparency. Siyempre, ito hindi na natin to a-applyan ng transparency. At kapag ang materials na gagamitin natin is transparent, so mas mainam na ang gagawin natin ay pupunta na lang tayo dun sa material library, and then mamili na lang tayo ng glass, dahil yun yung mga transparent na object. Okay, balik tayo sa costume and standard. So yung next natin is yung tinatawag natin na setting. So dito sa setting, meron tayong emissive and then saturation. So dito sa emissive, parang nilalagyan natin ng capacity yung surface na mag-emit ng light. So pag sinabi natin mag-emit ng light ay parang sa kanya nang gagaling yung source of light. Parang yung bumbilya, kung titignan natin kapag nakasindi siya, makikita natin medyo nasisilaw tayo. So yun yung tinatawag natin na emissive. So nag-i-emit kasi ng light yung bumbilya, kaya kapag tinitigan natin ay medyo nasisilaw tayo. And then yung saturation is parang binabago lang natin yung kulay niya, binabago natin yung wetness and dryness ng ating color. So yung next natin is yung weathering. So ito yung isa sa pinaka-importante na function ng materials, yung weathering. So halimbawa, yung materials natin is concrete, kagaya nito. So ito kasi is made of concrete. So ang gagawin natin, pupunta tayo dun sa outdoor and then concrete. Then mamimili tayo ng concrete materials natin. Halimbawa, originally yan yung concrete materials ko. So pag i-edit natin yan at nilagyan natin ng weathering, ang nangyayari dyan is parang matagal na na-expose yung materials natin or yung part ng building na yon sa weather. So syempre, pag matagal na siyang na-expose sa weather, magkakaroon siya ng lumot. Okay? So yun yung function yan. So syempre, kapag yung materials na na-apply mo ng weathering is rock or made of rock or concrete, so dapat ang pipiliin mo is stone. Pero kung yan ay made of wood, so syempre wood yung i-apply mong
materials. And yung iba na hindi mo na ma-identify kung anong materials yon, so isipin mo na lang kung alin yung pinakamalapit na materials na nararapat dun sa surface na yon. Halimbawa, itong kisame ko, hindi ko alam kung anong materials ang gagamitin dito kasi pwede tayong gumamit dito ng hardiplex or plywood, ano? At yung plywood mo is pwedeng nara-ply or yung marine plywood. Siyempre pag marine plywood, pinturahan mo pa yan, so yung surface niya is magbabago pa. So para maging mukha lang siyang realistic, pwede kong applyan itong materials na to ng plastic materials. And then dun sa plastic materials, kapag in-applyan ko yan ng weathering, parang plastic siya na matagal nang naka-expose sa weather. Makikita niyo yung gilid. So yun yung ginagawa ng weathering. Of course, kapag steel yan, pag ginawa mong steel yan, pag matagal na sa weather yung steel, siyempre kakalawangin yan. So makikita mo nagkakaroon siya ng rust. No? So dapat bagay yung pipiliin ninyong materials dito pag mag-a-apply kayo ng weathering. Then yung next natin is yung edge. So yung edge natin is tumutukoy yan dun sa edge. So ang ginagawa niyan is nagkakaroon siya ng kaunting chamfer or fillet dun sa edge. Ano? So makikita natin yan dun sa mga corner na kagaya nito. Halimbawa to. Pag in-apply natin to ng edge, pansinin niyo yung corner niya. Close up tayo. Okay, so nakikita niyo yung pagbabago dun sa edge ng ating materials. Okay, so nagiging rounded siya kapag mas malaki yung value na nilagay natin. Samantalang pag binawasan natin is bumabalik siya dun sa original. Okay, so yan yung sa weathering. Yung next natin is yung foliage. So itong foliage na to is usually ina-apply yan dun sa mga part na pinapagapangan natin ng halaman, kagaya nito. So kapag gusto nyong patubuan ng halaman yung surface na yon, pupunta kayo dito sa foliage. So to, try nating applyan tong surface na to. Bawa to. Tanggalin ko yung halimbawa ito, applyan natin siya ng foliage. I-click ko lang. And then, try sa standard. Then, foliage. So, kapag nilagyan natin ng value yung spread, dyan mag-uumpisang mag-spread yung halaman na kumakapit dun sa surface na yon. And then, pwede rin natin i-adjust yung kung gaano kalaki yung leaves. Pwede nating paliitan yan. Yung leaves type, pwede tayong mamili kung anong klase no leaves yung gusto natin. And then spread pattern, makikita nyo naman yung pagbabago. So yung ground level is dyan natin isineset kung gaano kataas yung hanggang gaano kataas yung merong foliage. Halimbawa kung ginawa nating 2 meter, so ibig sabihin mula dun sa 0 paakyat ng 2 meter ay magkakaroon ng foliage. Kapag yan naman ay naka-negative, siyempre mawawala yung foliage. Pero kung may structure tayo doon sa below 0, malalagyan ng foliage yung portion na yun. So yun yung sa level. Okay, so yan yung kung paano natin i-enhance yung materials. Ang susunod naman natin pag-uusapan ay kung paano tayo gagawa ng lighting effect dito sa Lumion kagaya nito. Okay, itong model na ito is nanggaling siya sa 3D warehouse, dinownload ko siya, tapos in-attach ko dito sa 3D model ko. So after kong i-attach dito sa 3D model ko, in-edit ko siya using Lumion para magmukha siyang, para makita natin, ibabalik muna natin sa original yung materials natin. Punta tayo, i-click natin, and then pupunta tayo dun sa material library, and then imported. So ito rin, babaguhin din natin to. Imported. Okay. Then save natin. Tapos meron din akong dinagdag dyan, ibabalik ko muna siya sa original. So dun sa lights and utilities, then select natin tong object na to, turn on natin, saka natin i-delete ko muna yung light. Okay. So initially ganyan ang itsura niya. So ang gagawin natin para magmukha siyang ganito na mukha talagang bumbilya at mukha talagang ilaw, ang gagawin lang natin is pupunta tayo dun sa materials, and then
i-click natin yung materials na gusto nating gawing ilaw. Okay, so once na i-click mo na yan, punta tayo sa standard, and then punta tayo sa setting para applyan natin siya ng emissive. So makikita ninyo, magmumukha na siyang nag-i-emit ng light. Okay, so kung satisfied na tayo, pindutin natin yung save. Siyempre, yung nasa loob is kailangan din nating applyan ng materials na emissive. So ang gagawin natin, isusum natin, tapos pipiliin natin yung surface na gusto pa nating lagyan ng emissive. Okay, ito yung surface na gusto pa nating lagyan ng emissive. I-click lang natin. Ibas tong option na to, pipindutin natin yung custom and then standard. Tapos punta ulit tayo dun sa setting and then emissive. And then check natin. O, save natin. So sapat na ba yung emissive na yon, yung emissive materials na yon? So ang sagot ay hindi pa, kasi yung emissive ay hindi masyadong nagbibigay ng liwanag dun sa surface na nakatapat sa kanya. So para makita natin yan, i-adjust natin yung weather, gawin natin siyang night. Okay, so mapapansin niyo, although mayroong emissive materials dun sa part na yon, pero kung papansin niyo mabuti, mas madilim dun sa part na yon, dun sa tapat niya as compare dito sa part na to, no? So syempre, kung may ilaw dun, dapat maliwanag din dun sa part na yon. So paano natin paliliwanagin yung part na yon? Tataasan ba natin yung value ng emissive? So ang sagot ay hindi, kasi kahit taasan mo yung value ng emissive dun sa materials mo, ay hindi pa rin liliwanag yung part na yon, no? So ang gagawin natin is gagamit tayo ng lights and utilities. So para magamit natin yung lights and utilities, pupunta tayo dun sa object, and then i-click natin yung lights and utilities. Tapos mamili tayo ng source of light natin. Siyempre, lamp yun, ang pipiliin natin is it's either spotlight or area light, ano? So yung lamp natin, mas bagay ang area light doon, ano? So area light yung gagamitin natin. So ang gagawin lang natin ay itatapat natin or ilalagay natin dun sa gitna ng ilaw natin yung area light, ano? Okay, so mapapansin niyo yung area light natin ay nagbigay na ng liwanag dun sa tapat ng ilaw na yon. So pwede nating i-adjust yung brightness para masatisfy tayo kung gaano kaliwanag yung gusto natin. And of course, hindi mo pwedeng i-turn on ito kasi lalabas yung source ng light mo at matatakpan yung object na in-import mo from SketchUp na in-applyan mo pa ng emissive material. So para hindi matakpan yan, dapat siguraduhin mong naka-turn off yung show light source. Okay? So makapansin mo, mas maliwanag nandun sa tapat nung yan na yon. Okay, so ganun natin sineset up yung ating lighting. So what if yung lights mo naman ay pin light, kagaya nito? So syempre, instead na area light yung gagamitin mo, ang gagamitin mong lights and utilities ay yung spotlight, ano? Okay, so yung spotlight na yan is makikita natin dito sa lights and utilities, tapos yung spotlight. Pwede tayong mamili rito, depende dun sa pangangailangan natin. Okay, so yan yung paraan kung paano natin pagagandahin at paliliwanagin yung area natin doon sa interior ng ating 3D model. So ang next naman natin ay kung paano natin gagawin yung video animation doon sa mga appliances natin kagaya ng television set or yung monitor ng ating computer, ano? So paano natin lalagyan ng video animation yan, ano? So actually, yung video animation na yan is nanggaling lang din sa materials. So ang ginagawa natin dito is instead na applyan natin ng image pattern as materials, yung surface natin, ang ina-apply natin is video pattern, ano? Instead na JPG or PNG yung isa-select mong materials, ang isa-select mong materials ngayon ay video. At syempre, hindi naman yung high definition yung ilalagay mo dyan. Yung medyo low definition lang para hindi naman masyadong mabigat doon sa computer natin. So, paano natin gagawin yan? Siyempre, ibabalik muna natin siya sa original para makita natin yung buong proseso. So, pupunta ulit tayo sa materials, and then, isa-select natin yung surface na yun. Okay, so, punta tayo doon sa material library, and then custom, and then, ipabalik ko siya sa original na materials. Itong object na to is download ko from 3D Warehouse, and ito yung original na materials niya. Medyo okay naman na siya, kaya lang mas gusto ko na medyo mayroon siyang konting twist, kaya nilagyan ko siya ng video. So gagawin lang natin, isa-select lang natin yung surface na yan,
select natin siya, and then pupunta tayo dun sa standard. Under dun sa standard, ang gagawin natin is i-click natin yung choose color map. So pag click natin yung choose color map, pupunta tayo dun sa location ng video na gusto nating i-insert. So syempre ako, ito yung in-insert kong video. So i-click ko lang yan, and then open. Okay, so ang nangyari dyan is pupunta yung video natin dyan, and kung makikita ninyo, hindi siya masyadong nakasentro dun sa surface na pinag-applyan natin. So pwede natin gamitin yung move tools, pwede natin gamitin yung position tools, para mabago natin yung orientation or yung location ng ating materials. So syempre ang una natin gagawin is i-scale natin siya. And then saka natin i-change yung position niya along Y. And along Z. Okay? So once na nakasentro na siya, pwede na natin siyang i-accept. So pero bago natin i-accept, ano po ba yung kulang dyan? Siyempre kapag television yan, at kapag pinatay natin yung ilaw, dapat mayroon kang makikitang liwanag dyan. So anong i-apply natin? So pwede natin siyang applyan ng emissive dito sa setting. Lalagyan natin siya ng konting value ng emissive para kapag change natin, para kapag nawala lahat yung ilaw, makikita natin na yung surface na yan ay nag-i-emit din siya ng light. Okay, so yun yung paraan kung paano natin lalagyan ng video yung mga surface natin dito sa Lumion. Yung last part ng video ito is kung paano tayo gagawa ng mirror. So usually yung mirror is nakikita natin dun sa toilet and bath. Ayan. So ito yung applyan natin ng mirror. So syempre, para makita natin ulit, ibabalik ko ulit sa original na material. So i-click ko siya. Then punta tayo dun sa material library ulit. Tapos custom and then imported materials. Okay, so initially ganyan ang itsura niya. So wala siyang reflection. So ang gagawin natin is pupunta lang tayo dun sa indoor. A-applyan natin ito ng panibagong materials. And I recommend na ang gamitin niyo is yung indoor and then metal. Tapos dyan sa metal, ang gamitin niyo is yung aluminum. Yan. So papansin niyo, naging reflective na siya. Ang problema lang is merong parang pattern yung materials natin. Medyo may mga part na corrugated. So para mawala yan, liitan natin yung value ng scale. Yan. So nakita natin naging makinis na yung surface natin. So yung next natin is sisiguraduhin natin na yung gloss natin is nakasagad sa yung reflectivity. So once na i-apply na natin yung gloss natin ng 100% saka yung reflectivity na 100%, pindutin natin yung check. So hindi pa dyan nagtatapos yan. Ang gagawin natin, kung yung balak natin is image, yung gagawin natin, pupunta tayo dito sa photo. Pero kung yung plano natin is animation or movie animation, pupunta tayo sa movie. So para sa tutorial na to, pupunta muna tayo dun sa photo. So click natin yung photo na yon. And then, pag click natin yon, pupunta tayo rito sa ganitong itsura. And then, i-click natin yung FX. Diyan sa FX, i-click natin yung reflection. Okay? So, under dyan sa reflection, pwede kayong mamili ng quality niya. Siyempre, dapat naka-high quality para yung image na makaka-capture ng mirror natin is maganda. Okay? And then, gagawin natin dyan is yung speed ray natin is i-turn on natin. So, dapat naka-turn on yung speed ray natin. And then, i-edit natin. I-click natin tong edit. And then, dyan sa edit, magdadagdag tayo ng plane na nagre-reflect. So, itong pipiliin nating plane is yung plane na ina-assign natin na magkaroon ng reflection. So, syempre, hindi ito yung ina-assign natin na magkaroon ng reflection. Ito yung i-assign natin na magkaroon ng reflection. I-click lang natin dyan. Then, masaselect yung surface na yon. And then, pipilitin natin yung check. Okay? So, mapapansin ninyo, nakikita na natin yung naandun sa tapat niya na object. So, nagkaroon na tayo ng mirror. Okay? So, pag nirender mo yan, mukha talaga siyang mirror. Testing lang natin. Okay, nakita nyo, mukha talaga siyang mirror.
So hanggang dyan lang muna ngayon guys, and I hope you like it, and see you on my next video.